Eto na naman tayo. Ngayon ay Sunday at talaga namang tayo ay hindi nagpapaawat pagdating sa mga galaan. So, ngayong Sunday, it is June 22. Ayan. Kanina ay busy pa ako sa paglilinis ng bahay, pagtutupi ng damit, pero itong bandang hapon ay tayo nag-decide na tayo ay mag-motovlog. Okay? So, syempre, tayo naman ay nagpapaalam. Hindi naman tayo basta-basta naalis para at least walang magagalit. Magsasabi syempre. Ayun, so tayo ay nasa kasalukuyang video na inyo nakikita. Yan ay parte ng Ternate. Yan, so nasa bandang Kabayanan pa tayo. Diyan yung yung pakanan dyan ay yung Dalaroy Beach Resort, na kung saan dyan yung venue daw ng venue ng Lions Club International. So medyo yata masaya ang kanilang get together. So ayan, so tayo kumaliwa. So yan ay papaakyat na ng kabundukan ng Ternate. So iisipin mo ay minsan ay may ganun palang mga sightseeing na makikita sa Cavite, lalo na dito sa Ternate. Okay? So nakakatuwa kasi hindi na malayo para sa mga Caviteño na mamasyal kung naisip nilang pumasyal. Okay? Na nakapasok ka na sa bundok, overlooking pa sa karagatan sa West Philippine Sea. Okay? So ayan, so medyo masukal na. Paakyat na ng bundok yan. Yan, pero something like meron ako yata nakalimutan o gustong i-check, kaya mag-i-stop muna ako sa gilid dyan sa tulay kasi may need akong i-check sa motor. So upon checking ay okay naman. So darga na ulit. Yan, medyo sharp ang curve. Yan, ako pala ay papuntang Caving Tunnel. Yan. So medyo delikado. Yung parting yan ay sa kanang banda ay may subdivision, pero dyan din yata kasi may karatula doon na akin nakita. Ito kasing audio ay recorded na ito sa bahay. So ang ginagawa ko lang pag ako ay nagmamotovlog ay kinakapture ko lang yung daan, and then pagdating sa bahay ay ini-edit ko lang siya. So nag-voice over na lang ako, the way kung ano yung nakikita ko sa sa video ay binibigyan ko na ng description. Okay? So ayun na nga, medyo malayo pa yata yung Puerto Azul. Yan, o nalagpasan na. Medyo mabilis din ako mag-drive, pero syempre ay kailangang maingat sa pag-drive, at dapat lagi kang active at lagi gising, kasi konting lingat ko lang dyan ay talaga aksidente abutin mo dyan. Maraming nagtitinda sa kalsada. Paalala lang sa mga riders, lalo pag ang motor nyo ay maliit lang, tulad ng Honda Click,
150i. Yun kasi ang gamit ko dati. Naku po, sa kahabaan ng kalye na yan, ng kalsada na yan, bago ka makapunta ng ng medyo bandang baba ng Nasugbo, ay nako, baka kumirik ka na kasi talagang mabahabang yan. So bago ka umakyat yan, dapat naka full tank ka. Naka full tank ang motor mo para hindi ka maubusan ng gas. Kung mapapansin mo ay luntian ng paligid. Yan. Dyan pala yung sa kanang banda ay dyan yung papuntang Puerto Azul. Yan, lulusot ka ng subdivision dyan. Hindi ka pa napupuntahan yan, pero sa aking nakikita sa mga vlogs ng mga sa Facebook ay mukhang maganda siya. Pero hindi rin, kasi minsan maganda sa vlog, maganda sa promotion, pero sa actual ay parang hindi yata siya okay. So ayan ako, talagang mabilisan ng takbo. Magandang mag long ride sa lugar na yan kasi bukod sa hindi matraffic, malamig. Lalo na nung time na ako ay bumabagtas dyan, ngayon ay talagang makulimlim, medyo maambon, pero tolerable naman yung ambon niya. Hindi naman ambon na tawag dito yung malakas. Tama lang. Kaya siguro pag uwi ko sa bahay, inuubo ako. Yan. So marami kang makakasalubong ng mga riders. Yung nasa unahan kong yan ay ayoko namang i-overtake kasi tinan mo naman, dalawang guhit ng yellow dyan. So kung ano mo ibig sabihin yan, huwag kang magbabiolate. Pero depende rin kung talagang kailangan, ay syempre kung wala namang nanguhuli, charot. Ayan. Pero for safety ay syempre dapat tayo isusunod sa mga signage na ganyan. Okay? Mga traffic rules, kasi mahirap din. Sarap, no? Sarap pagbiyahe. Yung 300 kong wag nagputang ako, pagbalik ko may kalahati pa. So problema mo lang kakainin mo, pero kung busog ka naman, tulad nun kanina, pagdating ko ng boundary ng Nasugbu at ng Tagaytay, naglomi ako. Sarap pa naman ang Lomi Batangas. So ayun siya. So masarap ang mag-sightseeing diyan habang ikaw ay naglo-long ride. Huwag ka lang aantukin dahil bawal. Kasi kung inaantok ka ay nako, huminto ka muna pagpahinga. Diba? Ang smooth ng daan. Minsan sabi nila, Sir Vince, bakit pag naglo-long ride kayo lang mag-isa, walang kasama? Sa akin naman, kung kaya ko namang mag-isa, kondisyon naman ng motor, ay wala namang problema sa akin. Kasi minsan kung may kasama ka, kailangan mo i-consider yung decision din sa ng mga kasama mo. Kailangan mo silang i-consider when it comes to decision making, kung saan pupunta, saan liliko, saan mga ganoon. Lalo lang kasi tumatagal.
Ayun, kaya I go alone. Ganun talaga buhay. Minsan, mas masarap bumiyahe o mag long ride kapag ikaw lang mag-isa. At least you go on your own. Yan.